Tumigil sa pagkibo ang giant black hydra pero hindi pa rin masigurado ng lahat kung mamamatay na ba raw talaga ito. Sinabi ni Uncle Hong na mukhang malapit na raw itong mamatay dahil unti-unti na nga raw nawawala ang presensya nito. Nagpayo naman ang misteryosong lalaki na kailangan pa rin daw nilang mag-ingat, baka nga raw magpakawala pa ito ng huling pag-atake bago ito mawala ng buhay. Habang nakatingin sa kanyang status screen ay nagtataka si Zofan kung bakit wala siyang nakuha na kahit na anong points, napapaisip siya kung buhay pa ba raw ang halimaw. Palihim na tumatakas ang halimaw gamit ang maliit nitong anyo. Habang tumatakas ay ipinapangako nito sa kanyang sarili na babalikan niya raw ang mga tao na gumawa nito sa kanya, lalong-lalo na nga raw ang salot na naging dahilan ng kanyang pagkatalo. Hindi naman nakalampas sa matalas na pakiramdam ni Little Gray ang ginagawang pagtakas ng halimaw. Nagtaka ang lumiit na giant black hydra kung bakit hindi niya raw maigalaw ang kanyang katawan, hanggang sa napagtanto niya na kagagawa na naman ito ng nilalang na itinuturing niyang salot. Sumabog na ng tuluyan ang katawan ng halimaw noong hindi na nito kinaya ang kapangyarihan na pinakawalan ni Little Gray. Ibinaba na ng dalawang warlord ang kanilang depensa noong maramdaman nila na nawala na ng tuluyan ang presensya ng halimaw, ngayon nga raw ay sigurado na sila na patay na ito. Nakatanggap si Zofan ng notification na patay na raw ang A-rank monster na giant black hydra, at makakakuha raw siya ng 3 stat points. Makakakuha rin daw siya ng 6 na stat points dahil higit na mas mataas daw sa kanya ang rank ng namatay na halimaw. Nabigyan din siya ng dagdag na 10 stat points sa unang beses na pagkakapatay niya sa isang A-rank monster, at makukuha raw niya ang A-rank monster core nito. Naisip ni Zofan na sa wakas nga raw ay patay na ito, hindi nga raw siya makapaniwala na makakatanggap siya ng ganoon karaming stat points nang dahil sa unang beses na pagkakapatay niya sa isang A-rank monster. Iniisip pa lang ni Zofan kung nasaan ang A-rank monster core na tinutukoy ng kanyang system pero agad na rin itong dinala sa kanya ni Little Gray. Naisip ni Zofan na marahil ay hindi raw talaga siya ang dahilan kung bakit nagpunta sa lugar na iyon ang halimaw, mukhang si Little Gray talaga ang hinahabol nito. Nang hinayang si Uncle Hong dahil hindi niya raw akalain na hindi mag-iiwan ng isang monster core ang ganoong kalakas na A-rank monster. Sinabi naman ng misteryosong lalaki na nakadepende pa rin daw ito sa kanilang swerte. Pero maikukonsidera na rin daw na maswerte sila dahil nagawa nilang mapatay ang halimaw nang hindi nagtatamo ng malubhang pinsala. Lumapit na rin si Mu Yingyi noong masigurado nito na patay na ang halimaw. Pagkalapit nito ay agad niyang tinawag si Zofan. Sumalubong na rin si Zofan noong makita niya na papalapit na sa kanya si Mu Yingyi. Napansin naman ni Uncle Hong na mukhang malapit daw ang kanilang young lady sa binatang ito. Naging abala ang mga empleyado ng Dark Star Headquarters Warehouse dahil sa pag-aasikaso ng mga ito sa mga nakolekta nilang monster parts sa natapos na laban. Sinabi ng ibang miyembro ng Dark Star na tanging ang mga tao na advanced warlord pataas lang daw ang may kakayahan na pumatay ng mga nakakakilabot na A-rank monster. Kaya hindi sila halos makapaniwala nung mabalitaan nila na ang binata na nasa kanilang harapan ay ang siyang may pinakamalaking naging ambag sa pagpatay sa napakalakas na halimaw. Lumapit na ang grupo ni Zofan para tingnan ang mga rewards na maaari nilang matanggap sa pagtapos nila sa kanilang misyon at sa pagpatay nila sa giant black hydra. Nagulat si Zofan noong makita nito ang napakahabang listahan na maaari niyang matanggap ng dahil sa ginawa nilang rescue mission. Sinabi naman ni Hong na ang rank daw ng isang rescue mission ay nakadepende sa posisyon ng kanilang kliyente at kung gaano kalaki ang handa nitong ibayad. Maswerte nga raw sila sa pagkakataong ito. Nagawa nga raw nilang makumpleto ang ibinigay sa kanilang highest grade rescue mission at nakasali rin daw ang kanilang grupo sa pagpatay sa isang A-rank monster. Kaya nga natural lang daw na makatanggap sila ng ganoon karaming rewards. Naisip ni Zofan na totoo nga raw ang lahat ng sinabi ni Hong, pero hindi niya naman daw inasahan na ang kliyente na kailangan nilang iligtas ay si Mu Yingyi. Bukod nga raw doon ay siya rin ang nakakuha ng A-rank monster core. Kaya napapaisip siya na parang kalabisan na raw yata kung makakatanggap pa rin siya ng ganoon karaming rewards mula sa Dark Star. Nakiusap si Fu Ren kay Hong na tulungan daw siya nito na papalitan ang lahat ng kanyang rewards para maging pera. Ipinapatabi niya rin muna kay Hong ang kanyang makukuhang pera, marahil nga raw pagkatapos ng 2 taon ay makakaipon na rin siya ng sapat na pera para ipahanap ang kanyang mga magulang. Pumayag naman si Hong sa ipinapakiusap ni Fu Ren. Sinabi niya rin sa batang ito na kapag daw may sapat na itong pera ay sasamahan niya rin ito sa gagawin nitong paghahanap.
Naiintindihan ni Zhou Fan kung bakit naging ganoon ang sagot ni Hong, hindi pa nga raw kakayanin ni Fu Ren kapag nalaman nito kung ano talaga ang nangyari sa kanyang mga magulang. Naisip din ni Zhou Fan na nangyari nga raw ang lahat ng ito nang dahil sa naganap na monster outbreak sa lungsod ng Sierra. Kailangan ng araw niyang alamin ang buong katotohanan sa nangyaring insidente, para na rin sa kapakanan ng mga inosenteng nasawi at para malinis na rin niya ang pangalan ng kanyang ama. Naisip ni Zhou Fan na ang clue na sinasabi sa kanyang mapa, ay malamang nga raw na matatagpuan sa pinakamalalim na parte ng Sierra City's Monster Den. Naisip niya rin na hindi pa raw sapat ang kasalukuyan niyang lakas, kapag nga raw may nakaharap siyang halimaw na kasing lakas ng Giant Black Hydra ay wala raw siyang magagawa para labanan ito. Kailangan niya nga raw bilisan pa ang kanyang pagpapalakas para magawa na niya ang lahat ng kanyang binabalak. Nagtanong si Hong kung nakapagdesisyon na ba raw si Zhou Fan sa reward na kukuhanin nito. Iminungkahi ni Hong na kuhanin daw ni Zhou Fan ang auctioning right sa mga battle skill na B-rank, pero matagal-tagal pa rin daw bago sumapit ang magaganap na auction. Naisip ni Zhou Fan na tama nga raw ang sinabi ni Hong, kailangan niya nga raw iprioridad ang pagpili sa auctioning rights ng mga high-rank battle skills. Lalahok nga raw siya sa magaganap na auction pagkatapos niyang manggaling sa Western Wasteland. Bukod pa nga raw doon ay may balak na rin daw siyang paggamitan sa nakuha niyang A-rank monster core. Nabigla si Zhou Fan noong lapitan siya ng isang grupo ng mga sexy na kababaihan. Nagkaroon sila ng interes sa ating bida dahil sa narinig nila na malaki ang naiambag nito sa pagpatay sa nakakakilabot na A-rank monster. Naghanda ng isang espesyal na tsaa si Madam Ying para sa isa nilang importanteng kliyente. Naroon ngayon sa guest area ng Dark Star ang young lady ng Mu family na si Mu Yingyei. Naisip ni Mu Yingyei na ayaw niya nga raw sanang makita si Madam Ying, pero kinailangan niya nga raw itong puntahan dahil sa pagtugon nito sa paghingi niya ng tulong. Tinanong ni Madam Ying si Mu Yingyei kung nasiyahan ba raw ito sa rescue service na ibinigay ng kanilang organisasyon. Nagpasalamat naman si Mu Yingyei kay Madam Ying, nagpapasalamat nga raw siya sa tulong na ipinadala ng Dark Star. Naisip rin ni Mu Yingyei na sa astang araw ni Madam Ying, malamang ay alam na rin ito ang relasyon niya kay Zhou Fan. May ipinakitang papel si Madam Ying at sinabi kay Mu Yingyei na parte na rin daw ito ng kanilang serbisyo, sana nga raw ay magustuhan muli nito ang ibibigay niyang impormasyon. Nagulat si Mu Yingyei noong mabasa nito na nagpunta sa Sierra City's Monster Den ang mga traidor ng kanilang angkan sa eksaktong oras kung kailan niya nalaman ang kinaroroonan ni Zhou Fan. Napaka-timing naman daw nito, bukod pa raw doon ay alam na alam rin ng mga ito ang lahat ng kanyang ginawang paggalaw. Naisip ni Mu Yingyei na mukhang may mga traidor pa rin daw na nagtatago sa loob ng kanilang pamilya, napapaisip siya kung sino ba raw kaya ito. Sinabi ni Madam Ying na bilang may-ari ng Dark Star, gusto pa niya raw sanang imbitahin si Mu Yingyei na magtagal pa doon. Pero bilang kaibigan ay iminumungkahi daw niya na bumalik na si Mu Yingyei sa pamilya nito dahil sa espesyal nitong katayuan. Marahil ay hindi rin daw ito ganoong kaligtas kung magtatagal pa ito sa loob ng kanilang lungsod. Sinabi ni Uncle Hong na tama raw ang mga nabanggit ni Madam Ying, mapanganib nga raw kung magtatagal pa sila doon kaya mas mabuti raw na bumalik na agad sila sa kanilang angkan. Nagsalita naman si Mu Yingyei at sinabi na hindi raw siya nangangamba dahil nakabantay naman daw sa kanya si Uncle Hong. Naisip ni Uncle Hong na marahil nga raw ay hindi nangangamba ang kanilang young lady, pero paano naman daw siya? Paano nga raw kapag may nakasalubong na naman sila na halimaw na kasing lakas ng Giant Black Hydra, ano na raw ang gagawin niya para iligtas ang kanilang young lady? Pagkalingon ni Mu Yingyei sa labas ng guest area ay hindi nito nagustuhan ang kanyang nakita. Doon ay nakita niya na pinapalibutan ng maraming babae ang nahihiyang si Zhou Fan. Nagalit si Mu Yingyei sa kanyang kinatatayuan, bakit nga raw dumidikit kay Zhou Fan ang napakaraming babae? Ito naman daw si Zhou Fan ay mukhang tuwang-tuwa pa dahil naging sikat na ito sa mga kababaihan. Naisip ni Uncle Hong na hindi niya raw akalain na ito pala ang Zhou Fan na lagi niyang naririnig, mas malakas pa nga raw ito kumpara sa mga impormasyon na nakarating sa kanila. Kaso nga lang daw ay medyo komplikado ang family background ni Zhou Fan kung ikukumpara sa kanilang young lady. Hindi na nakatiis pa si Mu Yingyei kaya lumapit na ito para bumati ng formal, sinabi niya kay Zhou Fan na matagal-tagal na rin daw silang hindi nagkikita. Napalayo naman ang mga babae na pumupulupot kay Zhou Fan, namangha rin sila sa taglay na kagandahan ni Mu Yingyei.
Sinabi ni Hong na sino raw ang mag-aakala na malapit pala si Zhou Fan sa napakayaman at napakagandang babaeng ito. Kaya raw pala ginawa talaga ni Zhou Fan ang lahat ng makakaya nito noong nasa loob pa sila ng kanilang rescue mission. Namangha rin si Fu Ren dahil malapit nga raw pala kay Zhou Fan ang naglalakad na magandang babae. Sinabi ni Fu Ren na ayos nga raw sana kung makakakilala din siya ng isang mayaman at gwapong lalaki. Nakatanggap tuloy ito ng mahinang batok mula kay Hong, sinabihan ni Hong si Fu Ren na wag daw itong mag-isip ng kung ano-anong bagay dahil sa napakabata pa nito. Habang lumalapit ay naisip ni Mu Yinyi na mukhang mas malakas ng araw ngayon ang karisma ni Zhou Fan, kaya raw pala marami ng babae ang naaakit dito. Namula naman si Mu Yinyi at naisip na ano ba raw ang mga pumapasok sa kanyang utak, hindi nga raw siya dapat magalit kung palibutan man si Zhou Fan ng napakaraming babae. Wala nga raw siyang dapat pakialam kung maging sikat man ito sa mga kababaihan dahil magkaibigan lang naman daw sila. Naisip ni Zhou Fan na bukod sa mas mahaba na ngayon ang buhok ni Mu Yinyi ay mas maganda na rin ito ngayon. Nagtaka rin siya kung ano ba raw ang mga naiisip niyang ito, hindi na niya raw tuloy alam kung ano ang kanyang sasabihin. Noong magkadikit na ang dalawa ay parehas ang mga una nilang nabanggit na salita, parehas nilang tinanong kung kamusta na raw ang isa't isa. Hindi naman nagustuhan ng mga gwardya ni Mu Yinyi ang pagiging malapit ng kanilang young lady kay Zhou Fan, lahat nga raw sila ay hindi pumapayag kung ano man ang relasyon na meron ang mga ito. Pinagpatuloy na ng dalawa ang kanilang kamustahan, sinabi ni Zhou Fan na matagal na nga raw silang hindi nagkikita, napakarami na rin daw ang ipinagbago ni Mu Yinyi at halos hindi na niya nga raw ito makilala. Nagtanong si Mu Yinyi kung ano raw ang ibig ipahiwatig ni Zhou Fan, ibig sabihin ba raw noon ay mas pumangit siya ngayon. Agad naman itong pinabulaanan ni Zhou Fan, kailanman ay hindi niya raw naisip na pangit si Mu Yinyi dahil para sa kanya ay napakaganda raw nito. Nasiyahan si Mu Yinyi noong tawagin siya mismo ni Zhou Fan ng maganda, naisip niya rin na mukhang hindi na raw ito ngayon mabagal makaintindi. Noong una niya nga raw itong nakilala ay napakamahiyain pa nito at napakatorpe. Namula si Mu Yinyi noong maalala nito ang pagkarga sa kanya ni Zhou Fan at sa paglilinis nito noon sa sugat niya sa kanyang dibdib. Kumalma na si Mu Yinyi at naisip na ano na naman daw ang mga iniisip niyang ito. Bakit nga raw sumagi sa isip niya ang mga alaalang iyon sa sandaling nakita niya ulit si Zhou Fan ng harapan. Tinanong ni Mu Yinyi si Zhou Fan kung gaano raw nito katagal binabalak manatili sa Dark Star, tinanong niya rin kung ano na raw ang mga sunod nitong plano. Nagtaka si Zhou Fan kung bakit inaalam ni Mu Yinyi ang mga binabalak niyang gawin. Pero sinagot pa rin niya ito at sinabi na plano niya nga raw na galugarin ang monster den ng Sierra City. Sinabi ni Mu Yinyi na inasahan na raw niya ang sagot na yun ni Zhou Fan, nagpunta nga raw ito sa Sierra City dahil mayroon itong layunin. Nagtanong si Mu Yinyi kung alam ba raw ni Zhou Fan kung gaano kapanganib ang Sierra City's monster den. Maraming araw na halimaw na kagaya ng giant black hydra ang naninirahan doon, kahit nga raw may lakas si Zhou Fan na katumbas ng isang intermediate Starfall warlord, nangangamba raw siya na baka hindi nito magawang makaligtas sa sandaling may makaharap ito na mga ganoong klase ng halimaw. Sa loob nga raw ng West Abyss Monster Chasm, may mga halimaw nga raw ang naninirahan doon na higit na mas malakas kaysa sa Giant Black Hydra. Bukod pa raw doon ay may bali-balita rin na sa loob ng pinakamalalim na bahagi ng Sierra City's Monster Den, may mga halimaw pa raw doon na mas mataas ang rank kaysa sa mga A-rank monster. Ang mga halimaw nga raw na ito ay mga S-rank monsters na maihahambing ang lakas sa mga war gods. Sinabi ni Zhou Fan na alam niya raw ang panganib na dala ng binabalak niyang paggalugad sa Sierra City's Monster Den, at alam niya rin daw na hindi pa sasapat ang kasalukuyan niyang lakas. Ipinaalam ni Zhou Fan kay Mu Yinyi na napag-alaman daw niya na ang impormasyon na may kaugnayan sa pagiging inosente ng kanyang ama ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng Sierra City's Monster Den. Kaya kahit alam niya raw kung gaano ito kapanganib ay pipiliin pa rin daw niya na ituloy ang kanyang pagpunta. Nagulat naman si Mu Yinyi noong marinig nito na alam na pala ni Zhou Fan kung nasaan ang impormasyon na magpapatunay na inosente ang kanyang ama. Sinabi ni Mu Yinyi na naiintindihan raw niya si Zhou Fan, kung buo na raw ang loob nito, hayaan daw nito na sumama siya. Parehas na sinabihan ni Zhou Fan at Uncle Hong si Mu Yinyi na hinding-hindi raw sila pumapayag. Nagtanong si Mu Yinyi kung ano ba raw ang dahilan ng mga ito. Sumagot si Zhou Fan na hindi raw maaaring sumama si Mu Yinyi dahil lubos na mapanganib daw ang lugar na kanyang pupuntahan.
Ganoon din ang isinagot ni Uncle Hong, sinabi niya kay Muyinyi na napakamapanganib raw ng mga monster den ng Sierra City. Nagtampo si Muyinyi at sinabi na ang ibig sabihin ba raw ni na Zoufan at Uncle Hong ay napakahina pa niya para sumama. Isa nga lang daw siyang advanced warrior at hindi pa isang ganap na warlord. Hindi pa nga raw siya kwalipikado na pumasok sa mga monster den dahil sa magiging isa lang siyang pabigat. Nataranta naman sina Zoufan at Uncle Hong ng pagpapaliwanag, hindi raw ganoon ang ibig sabihin ng hindi nila pagpayag. Sinabi ni Muyinyi na kung hindi raw pala ganoon, bakit nga raw hindi na lang din sumama si Uncle Hong sa kanila para may magpoprotekta sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Uncle Hong na iminungkahi ng kanilang young lady na sumama rin siya sa pagpasok sa monster den ng Sierra City. Bukod nga raw sa pagbabantay niya kay Muyinyi, ngayon ay kailangan na rin niyang magsilbing bodyguard ni Zoufan. Lumapit si Muyinyi at kinulit ang kanyang Uncle Hong, sinabi niya na hindi ba raw maganda ang kanyang ibinigay na suhestyon. Tinanong niya kung sasama ba raw si Uncle Hong, hindi naman daw siguro nito gusto na magpunta siya doon at ilagay sa panganib ang buhay niya ng mag-isa lang. Napasagot naman ng oo si Uncle Hong dahil hindi niya matanggihan ang hiling sa kanya ng kanilang young lady. Huli na noong maisip niya na napabigla siya ng pagsagot. Hindi makapaniwala si Zoufan na nagawang mapapayag ni Muyinyi si Uncle Hong na sumama sa kanyang pupuntahan. Naisip naman ni Muyinyi na ngayon nga raw nakasama na rin nila si Uncle Hong, mas masisigurado na raw niya ang kaligtasan ni Zoufan. Nagpasalamat si Muyinyi sa kanyang Uncle Hong sa lagi nitong pag-aalaga sa kanya. Inaya na niya rin ito para maihanda na raw nila ang mga kakailanganin nilang dalhin. Gusto pa sanang umatras ni Uncle Hong pero ayaw niyang madismaya ang kanilang young lady. Sa isip na lang niya inilabas ang lahat ng kanyang hinaing. Naisip ni Uncle Hong na kasalanan nga raw ni Zoufan ang lahat ng ito. Kaya raw gustong magpunta ng kanilang young lady sa Sierra City's monster den ay nang dahil din sa lalaking ito. Pinasama rin daw siya ng kanilang young lady dahil sa gusto rin itong protektahan si Zoufan. Naghahanda na rin si Zoufan ng mga gamit na kakailanganin niya sa kanyang pag-alis. Sinabi ng ating bida na kahit nga raw isang advanced warlord si Uncle Hong, kailangan pa rin daw niyang maging handa sa anumang maaaring mangyari. Naalala ni Zoufan ang mga unang misyon kung saan niya nakilala at nakasama si Muyinyi, hindi nga raw siya makapaniwala na makakasama na naman niya ito sa paggalugad sa loob ng Sierra City's monster den. Natauhan si Zoufan at napasabi na ano naman daw kaya itong kanyang mga naiisip. Nagulat na lang siya noong makita niya na nasa harapan na pala niya si Uncle Hong. Nagtanong si Zoufan kay Uncle Hong kung ano raw ang kailangan nito sa kanya. Pumasok si Uncle Hong at sinabi na may kailangan daw siyang sabihin kay Zoufan. Sinabi ni Zoufan na mukhang napaka-importante raw nito dahil sinadya pa talaga siya ni Uncle Hong kahit na 10 oras na ng gabi. Sumagot si Uncle Hong at sinabi ang dahilan ng kanyang pagpunta. Ang una raw, bilang miyembro ng angkan ng Mu family ay nagpapasalamat daw siya sa pagliligtas ni Zoufan sa kanilang young lady noong 2 beses na nalagay ito sa panganib. Ang pangalawa niya raw dahilan ay gusto niyang bigyan ng babala si Zoufan, sinabi niya na hindi raw bagay si Zoufan at ang kanilang young lady para sa isa't isa. Nagpaliwanag naman si Zoufan at sinabi na mali raw ang pagkakaintindi ni Uncle Hong, wala raw silang ganoong relasyon ni Muyinyi. Hindi naman tinanggap ni Uncle Hong ang paliwanag ni Zoufan, napanood niya nga raw ang paglaki ni Muyinyi, hindi pa niya nga raw ito nakikita noon na magkaroon ng interes sa isang lalaki. Ito pa nga lang daw ang unang pagkakataon na humiling sa kanya ang kanilang young lady na sumama siya sa isang mapanganib na lugar para lang maprotektahan ang lalaki na pinapahalagahan nito. Hindi na nangatwiran pa si Zoufan dahil naiintindihan na niya ang ibig ipahiwatig ni Uncle Hong. Sinabi ni Uncle Hong na espesyal daw ang relasyon ni Zoufan sa kanilang young lady, pagkatapos nga raw ng nangyaring trahedya sa Jining City, dapat daw ay malinaw na kay Zoufan kung paano gumalaw ang ibang miyembro ng kanilang Mu family. Mapanganib na nga raw ngayon ang sitwasyon ng kanilang young lady, at mas lalo pa raw itong lumala dahil sa pagsama nito kay Zoufan. Sinabi ni Uncle Hong na anak nga raw ni Zuhui si Zoufan, at isa nga raw ito sa dahilan kung bakit tutol siya na maging malapit ang mga ito sa isa't isa. Isinisisi nga raw sa ama ni Zoufan ang nangyari noon sa monster outbreak sa Sierra City, at kung sakali man daw na makatuluyan ito ang kanilang young lady ay wala raw itong patutunguhang maganda. Matapos marinig ang mga sinabi ni Uncle Hong ay nagtanong si Zoufan kung may alam ba raw ito sa totoong nangyari noon sa monster outbreak sa lungsod ng Sierra.
Sumagot naman si Uncle Hong na hindi niya raw alam ang buong detalye, ang alam niya lang daw ay may problema at hindi malinaw ang mga kaso na ipinataw kay Zuhui. Naisip ni Zhou Fan na talagang nakulong nga raw ang kanyang ama nang walang matibay na dahilan, kailangan na nga raw niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyari noon. Sinabihan ni Uncle Hong si Zhou Fan na simulan na raw nito ang paglayo sa kanilang young lady para na rin sa ikabubuti nito. Sinabi niya rin na sasama nga raw siya sa lugar na balak puntahan ni Zhou Fan, isipin na lang daw nito na iyon na ang kanyang kabayaran sa ginawa nitong pagliligtas sa buhay ng kanilang young lady. Matapos ilahad ang lahat ng gusto niyang sabihin ay lumabas na ng pinto si Uncle Hong at nagpaalam kay Zhou Fan. Naisip ni Uncle Hong na halos katumbas ng araw ng isang intermediate warlord ang lakas na ipinakita ni Zhou Fan sa kanila. Nakaramdam ng panghihinayang si Uncle Hong, kung hindi nga raw ito anak ni Zuhui, bagay na bagay pa naman daw sana ito sa kanilang young lady. Pagkaalis ni Uncle Hong ay napaisip ng malalim si Zhou Fan. Kahit anong araw ang mangyari ay kailangan niyang mahanap ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang ama, mas mabigat na rin daw ngayon ang pasan niya sa kanyang mga balikat. Bigla namang lumabas si Little Gray at tumingin sa labas ng bintana. Tinanong ni Zhou Fan si Little Gray kung ano ba raw ang problema. Nagulat si Zhou Fan noong tingnan niya ang direksyon na itinuro ni Little Gray. Sa labas ng bintana ay nakita niya ang isang anino, napapaisip siya kung isa ba raw itong tao o isang multo.